po si Aldoren Garci Torena, 15 years old. Ako po ay taga Barangay Dalnak. Malaki na po yung naitutulong ng DRRM. Kasi po nagpapaseminar po sila pag may ano po sa amin. Yung mga tao pong walang alam na kung kailan darating yung bagyo para makapaghanda, natututunan nila kung paano makalikas ng maaga at kung paano makaiwas sa bagyo. Yun po. Natuto kami mag-medicine, yun po, tapos mag-rescue kung paano mo ililigtas yung buhay na nasa peligro. Yun lamang po. Malaki po ang natutunan ko sa citizen journalism. Gaya po nung pag nakakita po ako ng isang bagay na hindi maganda o karumal-dumal, pwede ko pong i-report sa bayan mo, ipatron mo gamit ang aking cellphone. Inapalawak po ang aking kaalaman na sa paggamit ng cellphone. Hindi lamang sa games, sa mga ano, kundi po yun ay magandang gawin po dahil isang nangangailangan po yun ng tulong. Yun lang po. Pag sabi pong may ganito po, may training, masaya po na ang ini-speak ko, masaya. Tapos maganda ang facility nila. Oh, yun po. Opo, masaya naman po. Tapos talaga pong matututo ka sa inaano po nila. Yun. Ang pinakamahalaga ko pong natutunan ay yung kung paano po magligtas ng tao na nasa peligro at kung paano po makaiwas sa darating na sakuna. Dahil po ay unang-una po ay siyempre po pag may nasa peligro, ikaw po ay kung wala ka pong karanasan o kaalaman sa training, pag nakakita ka po ng isang taong nalulunod, i-speakin mo, matataranta ka. Yung nalulunod po, pababayaan mo, hahanap ka ng tulong. Eh kung marunong ka po at nag-training ka ng DRRM, masasagip mo po yung buhay ng tao. Dahil po kami ay may ginagampanan po kami sa Republika ng ano po. Dahil ang kabataan nga po sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil kung wala naman pong kabataan, wala naman pong kagaya nyo pong matatanda. Dahil lahat po naman ng matatanda ay dumaan sa pagkabata. Kasi po, mas maaga na po yung maging bata sila na natutunan nila para pag nagtanda sila, nag-take advantage, kahit hindi na nila kung may dumating na peligro nung bata sila, alam nila ang gagawin nila. Hindi sila magpapanik kung ano ang gagawin. Sa iba po, ang tingin po nila sa bata, yung iba pong tingin lang sa bata is batang yung talagang naglalaro, yun lang ang ginagawa. Pero pagpapahalagahan mo po sila, malaki po ang naitutulong nila sa lipunan. Dahil po ang bata ay napakalaki ang nagagampanan. Gaya po sa plaza po, mga bata, naglalaro po lagi ng basketball. Pag may nakita po silang nabanggaan, siyempre sila po ang unang makakaano doon. Ay kung tinuruan po sila ng rescue ng barangay o ay di pwede po silang makialam doon sa ano. Kaya malaki po ang ginagampanan ng bata. Pwede po silang mag-alarma, yung magbigay alam sa tao na may sasapit na bagyo, gantong oras at gantong ano, kung gaano kalakas yung bagyo. Nakakatulong po ako sa barangay po namin. Yung mga kabataan po na walang alam, pwede kong i-share sa kanila kung ano yung natutunan ko dito sa pa-seminar na to. Ay di mas lumawak yung kaalaman, hindi lamang pansarili ko at sa iba pang mamamayan. Sistema ng maagang babala, yung ibig sabihin po nun ay yung bago lumikas ka agad, yung kung may malakas na bagyo at malapit kayo sa ano, lumikas na kayo. Huwag na kayo magmatigas, parang ganun po. Hindi lang po sana kaming 4 na barangay ang matulungan nila. Hindi lang po ang bayan ng Basud at bayan ng Paracali ang matulungan nila. Sana po ay makatulong rin po sila sa iba pang bayan. Yun lamang po. Kasi po, yung mga tao po na di alam kung ano ang gagawin nila, siyempre po, bagay may dumating na bagyo, magpapanik sila, wala silang alam. Ang iisipin nila, mamamatay na sila ngayon. Pero kung may pa-seminar po kayo ng DRRM, yung nagpapanik pong yun, makakapaghanda agad, makakapaghanda ng first aid, tapos mga paayos niya yung bahay niya at kung maano man siya sa bababa ang kanyang ano, makakalikas agad siya sa mataas na lugar. Kaya napakalaki pong tulong ang DRRM. Kailangan pong ihanda po ang mahalagang gamit o dokumento na nasa iyong ano, gaya po ng birth certificate. Kailangan po yan po ang unahin kasi kapangalanan mo po yung ganun. Tapos kailangan din po maghanda ng ano, flashlight, medicine, yung mga gamit na makakatulong sa iyo. Yun po. Mga pagkain naman po ay hindi naman po kailangan ng ibang pagkain. Ang kailangan mo lang po pagkain yung mga nasa dilata. Yung mga nasa dilata po kasi yun po yung mga matagal mapanis. Kahit
dumating yung bagyo, tapos hindi pa rin tumitigil yung ano, at bawal pa kayong palikasin, mayroon kayong sapat na pagkain na makakain.